Hello everyone! Katulad ng sinabi ko ng mga nakaraan, ginawan ko nga ng remake yung video ko patungkol sa mga black numbers. Kung saan, mas updated na ang visuals nitong bago kong gawa. Hinati ko lang sa dalawang part ito kasi masyadong mahaba kapag inisang part ko lang. Sana nagustuhan nyo. Tinanong ni Rimuru si Diablo kung ano ang gusto niyang reward sa kanyang magandang pinakita na performance dun sa may war na nangyari sa may Falmouth. At ang hiningi ni Diablo sa kanya ay ang kanyang permission na mag-invite papunta dito sa may Tempest ng kanyang mga matagal ng kaibigan. Dahil alam ni Diablo na kinukulang ang Tempest ng mga tauhan. At katulad nga ng mga nakaraan na laban nila sa may Western Sea in Charge talagang lugi sila sa kanilang bilang. At ayaw ni Diablo na muli siyang mai-assign sa pag-handle ng mga matters sa malalayong lugar, kaya ito ang naisip niyang paraan. Para instead na siya ang mai-assign sa ganitong trabaho yung mga may invite niya na lang at dito na lang siya lagi sa tabi ni Rimuru na tumatrabaho ng mga trabaho ng isang butler. Ganun lang ang gusto ni Diablo. So nagpaalam na siya at umalis na siya sa may Tempest. Bumalik si Diablo sa may Demon Realm. Madali siyang nakatawid ng borders gamit ang Gate of Hell at hindi nagtagal ay nakarating agad siya ng spiritual world na tinatawag ngang Hell or Nether Realm. At pagkabalik niya pa lang ay agad siyang naging symbol of violence dahil pinatay niya lahat ang mga powerful demons na hindi tumatabi sa kanyang dinadaanan. Noong nakita pa lang si Diablo na mga weaker demons ay nagsitakas na agad ang mga ito dahil nakita nga ng mga ito na yung mga powerful demons na nandun ay effortless lamang na inislater ni Diablo. Talagang smooth na smooth at walang kahirap-hirap para sa kanya. Ang mga demons naman kasi ay mga spiritual life forms kaya siguro walang awa na pinakita sa kanila si Diablo dahil kahit mamatay naman ang mga ito ay magsa-self-restore pa din ang mga ito over time. Yun nga lang ay medyo matagal. Talagang dinescribe siya na fearsome personification ng violence at ang demon na ito ay nagngangalan ngang Diablo. Sabi ni Diablo ay medyo matagal na daw siyang hindi nakakapunta dito. Inislater niya yung mga powerful demons dahil para sa kanya ay mga weaklings pa ang mga ito at hindi sila worthy na mag-serve under ng kanyang lord na si Rimuru. Sabi niya ay kailangan niya daw na makita ang mga matatagal niya ng kaibigan. Sinabi sa light novel na ang mga kaibigan na tinutukoy ni Diablo dito ay halos kasing lakas daw nitong ating Black Primordial. Kaya ang goal ni Diablo ay i-recruit ang mga ito para maging kapaki-pakinabang sila kay Rimuru dahil siguradong matutuwa daw si Rimuru sa mga ito. Then nag-teleport agad si Diablo papunta sa kanilang kinaroroonan at naiwan dito ang mga bangkay ng mga demon na hindi natutong kumilala kung sino ba ang kanilang kinakalaban. Makalipas ang ilang panahon ay nakatanggap si Rimuru ng report na nakabalik na daw si Diablo sa may Tempest at agad niya itong pinatawag nang malaman niya ito. Actually, sa light novel ay napakatagal na nawala ni Diablo after niyang umalis ng Tempest at ngayon ay isinasummarize ko sa inyo kung ano yung mga nangyari. Kaya kung nagugustuhan mo itong video na ito ay please hit the like button dahil pag umabot tayo ng 2k likes ay pagpapatuloy ko na maggawa ng ganitong mga topics tuwing matatapos ang kada chapter ng ginagawa natin na series. So back to the video. Pinapunta ni Rimuru sina Diablo sa may reception hall at dun niya daw sila kikitain. Ang reception hall na ito ay talagang solid ang pagkakagawa dahil alam ni Rimuru na ang kanyang mga makakausap ngayon ay mga demons. Although alam niya naman na walang masamang mangyayari, syempre gusto niya pa din daw na mag-ingat. Wala daw siyang idea kung gaano ka-weird ba ang mga nirecruit ni Diablo na magiging under sa kanya. Binati agad siya ni Diablo nung nakapasok na siya sa may reception hall. Nakangiti si Diablo at sabi ni Rimuru mukhang masamang senyales daw ito dahil kitang-kita ang malakas na lumalabas sa kanya na aura at mukhang may balak daw itong gawin na kalokohan. Then ipinakilala ni Diablo kay Rimuru ang mga demons na tinatawag niya na mga matagal niya ng kaibigan. As usual ay inadress ni Diablo si Rimuru ng may lubos na paggalang dahil para kay Diablo ay si Rimuru lang talaga ang kanya nag-iisang master to the point na kinoconsider niya na itong god. Pagkasenyas ni Diablo ay nagbaw kay Rimuru ang tatlong babae at naupo ang mga ito sa may sofa. Tinanong siya ni Rimuru kung itong mga ito daw ba ay yung kanyang mga kaibigan. Sabi ni Rimuru mukhang hindi naman daw malakas ang mga ito. Pero pagkasabi niya pa lang nun sa kanyang sarili, sumabat na agad si Raphael Sensei na mali daw ang kanyang inaakala dahil ang tatlong babae daw na ito ay kasama sa highest race ng lahat ng mga demons. Sila ay mga archdemons. Compared daw sa greater demon summoning, ang chance daw na makapag-summon ka ng isang archdemon ay next to impossible. Hindi
talaga halos posible na makapag-summon ng ganito kalakas na demon. Isang Archdemon din yung tumalo kay Shizu na madali namang tinalo ni Diablo. Although parehas silang Archdemon nung time na yon ay magkaiba pa din sila ng strength level. Talagang mahirap makapag-summon ng isang Archdemon. Minsan ay kahit napakalaki na nung sacrifice na iniaalay mo ay hindi pa din ito gagana. At kung humans daw ang magtatangka na mag-summon ng isang Archdemon ay kailangan nila na mag-prepare ng ritual na national level. Imagine, buong bansa o isang buong kingdom ay kailangan mag-participate if gusto mo makapag-summon ng ganitong level na demon. At ngayon, sa harapan ni Rimuru, merong 3 babae na Archdemons. Sabi ni Rimuru, dapat daw alam niya na nung una pa lang na ganito kalakas na demons ang ire-recruit ni Diablo, considering na si Diablo ay isa ding Archdemon nung una. Dahil yun ang ceiling kapag nasa Netherworld ka, hindi ka makakalagpas sa pagiging isang Archdemon. Talagang Archdemon lang yung makukuha mo kapag hindi ka umalis doon. Sabi ni Diablo kay Rimuru, kung may i-invite daw siya ng mga bagong maglilingkod kay Rimuru, kailangan daw ka-level niya ang mga ito para maging worthy na mag-serve under kay Rimuru. Ito ay proudly na sinasabi ni Diablo. Sabi naman ni Rimuru, talagang impressive daw ang mga Archdemons na ito dahil nakablend sila totally sa kanilang environment. Dahil sa paningin nga ni Rimuru nung una, ay normal lang na mga tao ang mga babae na ito, pati yung mga Holy Knights. Kung sila ang nakakita sa mga ito, hindi nila malalaman na mga ito pala ay mga highest ranking demons dahil masyadong masterful nga ang pagkakablend ng mga ito. Naiitago nila ang kanilang buong lakas at walang lumalabas sa kanila na aura. Nung pinuri na sila ni Rimuru, medyo nanginig ang 3 Archdemons na ito at napatawa lang sa kanila si Diablo dahil as expected daw ay kahit na sinabihan sila ni Diablo na itago nila yung kanilang mga aura nalaman pa din daw ni Rimuru kung gaano talaga kalakas itong 3 ito, which is hindi naman talaga si Rimuru ang nakakita kung hindi si Raphael Sensei dahil maging si Rimuru nga hindi din napansin kung gaano sila kalakas. Since 3 lang yun nandito, ay tinanong ni Rimuru si Diablo kung nasaan na daw yung iba dahil pinag-prepare sila ni Rimuru ng 1,000 bodies na i-incarnate nila. Pero sabi ni Diablo ay 7 lang daw ang nakita niya na worthy. Pero ang 7 worthy servants na yon na ni-recruit ni Diablo ay merong mga underlings at hahayaan daw ni Diablo na magkaroon din sila ng honor na makapaglingkod under ng kanyang lord na si Rimuru. Tinanong ni Rimuru kung ilan daw ba talaga sila. Then sabi naman ni Diablo itong 3 daw na ito ang pagre-reporting niya patungkol sa kanilang bilang. Ang naunang nagsalita ay ang Archdemon na mayroong puting buhok. Nagpakita ito ng galang kay Rimuru at sinabi nito na hindi daw siya makapaniwala na masyadong ina-admire ni Noir o Black Primordial itong si Rimuru. Pero ngayon na nakita niya na daw ito sa personal ay alam niya na daw kung bakit. Sabi ng White Primordial na ito ay bumilis daw ang tibok ng puso niya simula nang nakita niya si Rimuru. Kaya sana daw ay payagan siya nito kasama ang kanyang 200 na demon subordinates na makapaglingkod sa kanya at makasali sa kanilang rank. Ang kasunod naman na nagsalita ay ang Purple Primordial. Gusto niya din daw na makasali at makapaglingkod under kay Rimuru. Kasama din ang kanyang 200 na mga demon subordinates. Then sumunod naman ang Yellow Primordial. Wala din daw siyang tutol dito. Kasama daw ang kanyang 200 demon soldiers ay nagpe-pledge daw siya ng kanyang service kay Lord Rimuru. Pero medyo mayabang ang pagkakasabi nito ng Yellow Primordial. Kaya tumayo si Diablo at balak niya sana itong disiplinahin. Pero pinigilan siya ni Rimuru dahil sabi ni Rimuru ay hindi naman daw yung problema. At mukhang tinatry naman daw nito na ipakita sa kanya ang maximum amount ng paggalang na kaya niyang ipakita. Kasi mataas talaga ang pride ng mga primordial demons dahil itong 3 ito ay never pa na naging under ng kahit na sino. Kaya mataas talaga ang mga pride nila at ngayon lang sila magkakaroon ng master. Ang may pinakamataas na pride dito ay ang Yellow Primordial. Binati silang lahat ni Rimuru at ang bawat isa sa 3 primordial demons na ito ay mayroong 200 demon soldiers na subordinate. In total ay mayroon silang 600 demons na sasali sa puwersa ng Tempest galing dito sa 3 demon primordials. Ang mga ito ay magiging directly under kay Diablo. Hindi in-expect ni Rimuru na magpe-prepare si Diablo ng isang buong army. Sinabi din ni Diablo na ang bawat isa daw sa mga primordial demons na ito ay mayroong tagda-2 lieutenants at siya daw mismo ay mayroon ding isa dahil nakuha daw nito ang atensyon niya. Ang isang lieutenant daw na ito ni Diablo ay mayroon ding 100 demon soldiers na under sa kanya. So bali 700 plus sila lahat in total.
Originally ay balak daw sana ni Diablo na mag-recruit talaga ng 1,000. Kaya nag-apologize siya kay Rimuru dahil kulang yung na-recruit niya. Gusto pa sana ikwento ni Diablo kung paano niya ni-recruit ang mga ito, pero hindi na siya pinatuloy ni Rimuru sa pagkikwento dahil alam niya na magiging mahaba lang ito at ipagyayabang niya lang kung gaano ka-amazing ang kanyang lord na si Rimuru. So ikikwento nga sana ni Diablo kung paano niya na-invite ang mga ito, pero unfortunately ay hindi siya pinatuloy ni Rimuru sa pagkikwento dahil alam ni Rimuru na ito ay magiging mahaba at ito ay patungkol lamang sa kung paano ni Diablo ipinakilala si Rimuru sa kanyang mga matagal ng kaibigan. Actually curious ako kung ano nangyari doon dahil sigurado ako na ipinamukha ni Diablo kung gaano kagaling ang kanyang master, pero since hindi nga pinatuloy yung kwento hindi natin mapapag-usapan. Sabi ni Rimuru mukhang hindi naman daw interesado yung ibang nandito sa may kwento niya, kaya next time niya na lang daw ito ikwento, kaya napatigil si Diablo dito. At sabi ni Rimuru ay hindi daw maganda na pag-intayin nila yung iba pang mga demons na hindi pa niya nakikita, kaya puntahan na daw agad nila ngayon. Nagbago sila ng venue ng meeting dahil masyadong marami ang mga demons na ito para magkasya sa may reception hall. Malungkot yung mukha ni Diablo dahil hindi siya pinayagan ni Rimuru na ikwento yung gusto niyang ikwento, pero sabi ni Rimuru ay outstanding subordinate daw si Diablo, pero ang pagbibigay daw dito ng treats sa harap ng kanilang mga bagong recruits ay baka daw maging bad influence kasi ayaw ni Rimuru na isipin ng mga nandito na meron ditong favoritism. Kaya kailangan daw muna na magtiis ni Diablo. Although nalungkot si Diablo, ay mabilis niyang naibalik ang kanyang composure dahil isa daw itong spiritual life form at mas resilient daw ang kanilang mga spirits. Sabi ni Diablo ay since hindi daw pwede nilang isamon ang 700s na ito sa town dahil obviously ay magkokos ito ng trouble, kaya sa labyrinth na lang daw sila pumunta. Nakita ni Rimuru dito na may pakina sa mga mamamayan ng Tempest itong si Diablo. Pero biglang sinabi ni Diablo na hindi daw pwede sa town dahil masisira daw yung barrier na sinetap mismo ni Rimuru. Dun sa creation lang pala ni Rimuru, may pake itong si Diablo. Ang town nga nila ay mayroon nakasetup na barrier at ang barrier na ito ay ang nagme-maintain ng density na magicules para maging human-friendly ang kanilang town at saka protection ito ng mga tao laban sa mga unintelligent monsters na maaaring umatake. Pinipigilan din ng barrier na ito na mag-cast ng unauthorized magic ang kahit na sino. If ever na meron silang kalaban, maaari lamang masira ang barrier na ito kapag ang isang monster ay isang special A rank, otherwise known as calamity class na threat. Ang calamity class na threat ay ang mga kasing lakas ni na Benimaru at nila Shion, habang sila ay mga Kijin pa lamang bago sila mag-evolve into a true demon lord. Calamity class level ang threat nila ngayon sa current season ng anime. At kahit na calamity class threat pa ang isang monster, ay hindi pa din ito instantly na masisira ang kanilang barrier. Bago masira ng monster ang barrier nila, ay naka-action na agad ang mga executives ni Rimuru. Hindi daw problema ang isang monster kapag ito ay A-rank nga, pero wala naman itong sariling pag-iisip. Kayang-kaya daw ito i-subdue ng kanilang mga elite soldiers. Dito makikita kung gaano nakalakas ngayon ang Tempest, pero sa kabila ng kung gaano na sila kalakas, ay kinakabahan pa rin si Rimuru sa pagdating ng mga demons na ito. Dahil iniisip ni Rimuru na baka meron daw sa 700 demons na dadating ngayon na may kakayanan na sirain ang barrier. Dahil itong tatlong archdemons na babaeng nasa harap niya ngayon, kayang-kaya daw itong sirain ng walang kahirap-hirap. Alam kasi ni Rimuru na accurate mag-rate ng individual si Diablo, at since sinabi ni Diablo na worthy na mag-serve sa kanya ang 7 demons na kasama sa 700 na ito, ay siguradong malakas din ang mga demons na to. Kaya sa research facility sa loob ng labyrinth sila pumunta. Sa 7 demons na subordinates ng demon trio at ni Diablo ay 6 ang archdemons din. Ganto kalakas yung force na may idagdag sa may Tempest. Ang loob ng labyrinth ay merong mechanism na magpe-prevent sa leakage ng magicules papunta sa may surface. Kaya kahit ilabas ng mga demons ang lahat ng kanilang mga aura, ay hindi maapektuhan ang kanilang town. Then nakaharap na ni Rimuru yung 7 demons na personally ay nire-recognize ng Diablo na worthy na mag-serve kay Rimuru. Nakita ni Rimuru na talagang malalakas ang mga ito. Although ang isa sa 7 ito ay greater demon lamang, hindi pa siya archdemons katulad ng 6. Ito yung nag-iisang lieutenant ni Diablo. Mukhang special daw ito, sabi ni Rimuru. Dahil sa demon realm daw, palagi nitong hinahamon si Diablo sa isang laban, kahit na palagi siyang nabubugbog every time na naglalaban sila.
mukhang matibay daw ang sikmura nito, pero hindi din daw maganda na hamunin nito ang kahit na sino, lalo na't hindi pa nito alam kung gaano kalakas ang hinahamon niya na kalaban. Talagang medyo weird daw ito, sabi ni Rimuru. Ano pa bang i-expect natin sa nag-iisang lieutenant na napili ni Diablo kahit na napakadaming demon sa may Demon Realm? Syempre hindi pipili si Diablo nang hindi naman worthy. Nagustuhan daw ni Diablo ang demon na ito, kaya kung gusto daw ito ni Diablo, wala daw itong problema kay Rimuru. Pero mas concerned si Rimuru sa 6 na Archdemons na subordinates nitong Primordial Demon Trio, dahil tigda-dalawa nga sila ng kanilang mga Archdemon na mga lieutenants, na nakita ni Rimuru na sobrang taas din ng magical counts ng 6 na Archdemons na ito. Pero hindi lang yun ang meron sila. Sabi ni Raphael Sensei mataas daw ang kanilang magical count, pero mataas din daw ang kanilang battle experience dahil wala ngang definite lifespan ang isang demon, at the older the demon is ay pagtaas din ng combat experience nito. Sa World of Demons daw ay meron din sila mga divisions between royalty and nobility, at ang mga ruling class sa mga ito ay merong enormous authority. Talagang malayo ang agwat nila sa mga ordinaryong demons lamang, talagang parang langit at lupa, dahil meron ngang growth limit ang isang Archdemon sa may Netherrealm hanggang Archdemon lamang ang limits nila. Pag Archdemons na sila i-judge na sila para makita kung saan sila sa hierarchy based on their combat experience, kagaya nung nakita natin nung una sa laban ni Diablo at nung Archdemon na tumalo kay Shizu. That time nga parehas silang Archdemons, pero napakalayo ng agwat nila when it comes to strength dahil sa kanilang battle experience. Syempre isa si Diablo sa mga primordial demons, kaya napakatagal niya na nag-e-exist sa may mundong ito. Kahit na parehas sila na magical count dahil parehas nga silang Archdemons, ay nakita naman natin na wala ito sa kanyang laban at madali niya lang itong tinalo, dahil nga magkaiba ang level ng kanilang knowledge, ambition or haki at kanilang willpower. Ang existence ng isang demon ay nai-establish sa pamamagitan ng pagko-combine ng tatlong ito. Ito ang magde-determine kung gaano siya kalakas, at inika-classify din ang mga Archdemons depende sa may era kung saan sila nabuhay. Ang mga kakabuhay pa lamang ay classified as late modern species. Ito yung mga parang sanggol pa lamang, pero wala namang sanggol sa may Demon Realm dahil automatically ay meron na agad silang pag-iisip. At ang mga nabuhay naman, nakalahati lamang ng lifespan ng tao ay nasa modern species. Siguro mga around 20 to 40 years old ang mga ito. Yung mga nabuhay naman for around 100 years ay early modern species. Yung mga 400 years or more ay tinatawag naman na medieval species. Then yung mga over 1,000 years old na nag-i-exist ay ancient species. At yung mga legendary demons naman na nabuhay na for more than 3,000 years ay tinatawag naman na mga prehistoric species. At lastly ay ang mga pinakamatanda at pinakamalalakas sa mga ito. Sila naman ay tinatawag na mga primordial demons o kilala din sa tawag na original demons, dahil sila nga yung mga kauna-unahan na mga demons na nabuhay sa may mundong ito. Ang extent ng power ng isang demon ay nade-determine sa bilang ng taon ng kanilang pag-exist. Ang mga ruling class ay nagre-refer dun sa mga ancient species and older. Sa hierarchy ay ito yung mga demon counts at ang kanilang mga superiors. Masasabi ko na ang 6 na Archdemons na ito na subordinates ng Demon Trio ay maaaring kasing lakas or maybe even mas malakas pa kina Benimaru at dun sa iba pa mga Kijin dun sa may battle tournament arc sa Founders Festival ng Tempest. Gusto ko lang ulitin kasi baka magreklamo yung iba. Ang sinasabi ko ay dun lamang sa may Founders Festival ng Tempest, kasi syempre ay lalakas pa sila Benimaru, especially dun sa may Eastern Empire War kung saan sila ay naging mga Demon Lords. In fact ay magiging kasing lakas or maybe mas malakas pa si Benimaru kay Ruminas. So nabanggit na natin yung classification ng mga Archdemons depende sa era kung saan sila nabuhay at ang kanilang mga rank sa may Demon Realm. Alam ni Rimuru na ang tatlong babae na unang dumating, which is yung Demon Trio, ay kabilang sa mga ruling class. Sa paningin ni Rimuru ay count demon ang Demon Trio na ito, at since mas mababa sa kanila ang kanilang mga Archdemons na mga lieutenants, ay naisip ni Rimuru na hindi ito count demon na katulad ng iniisip niyang rank ng kanilang mga masters. Dun pa lang ay mali na agad si Rimuru at alam naman natin kung bakit. Sa thought pa lang na count demon yung Demon Trio na ito namangha at kinilabutan na si Rimuru nung narealize niya na ganito kalakas ang mga nirecruit ni Diablo. Ngumiti si Diablo sa kanya at sinabi nito na meron daw potential itong mga Archdemons na lieutenants ng Demon Trio. In-enlighten
tinatend niya daw ang mga ito kung gaano ka magnificent at amazing na leader si Rimuru. At nung marinig daw nila ito ay umiyak at nagmakaawa daw ang mga ito na makapaglingkod din sa kanyang lord na si Rimuru. Kaya ay kinonsider daw silang isama ni Diablo. Pinaghihinalaan ni Rimuru si Diablo ng konti na baka iniiba nito ang kanyang istorya sa mga nangyari. Kaya in-examine ni Rimuru ang 7 demons na ito dahil maaaring umiyak at nagmakaawa daw talaga ang mga ito pero hindi para makapaglingkod sa kanya at voluntarily na mag-pledge ng kanilang mga loyalty dahil puro pasa at marka ng pagkabugbog itong 7 demons, especially yung nag-iisang greater demon dito na hindi park demon katulad ng 6 na mangha daw si Rimuru dahil buhay pa din ito kahit na gano'n naka-messed up ang kanyang current condition. In short, ay mukhang iniba daw ni Diablo ang kanyang nire-report. Mukhang gusto daw na magsalita ng 7 demons na ito pero since katabi nila ang kanilang mga superiors ay hindi sila nagtangka na magbukas man lang ng kanilang mga bibig para magsalita. Mukhang napaamo daw talaga ang mga ito. Maaaring dahil initetreaten daw sila ni Diablo. Sa next part nito ay makikita nyo naman ang updated visuals ng mga subordinates nitong Demon Trio.